seed. Laban naman sa undefeated Kings. RRQ Kaito. Ito na ang star match of the day. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Magsiupo at kumapit sa mga silya dahil sisimulan na agad natin ang game number 1. I-comment nyo na kung suporta kayo para sa mga Orcas at para naman sa mga fans ng Kingdoms. I-comment nyo naman Viva RRQ kung gusto nyo mag-continue ang winning streak ng Kingdom. Pero ngayon alam mong isa sa mga nagpaganda ng lineup ng Digi Ixia is yung discipline nila Hindi talaga sila magiging over-aggressive sa start. Pero meron silang onting may onting possibility na pwede nila gawin, especially si Palos Nakajoy. Pero if Echo wants this kind of lineup to work, they really have to be disciplined and slow and steady yung ang galawan nila. Hindi agad-agad makikipaglaban. Andyan pa rin syempre yung poke around. Pero definitely you have to choose your fights wisely, especially with the Digi. Kailangan mo talaga literally i-reserve yung ultimate mo, which is the time's journey on the perfect timing, knowing na may multiple setup na maaari kasi manggaling dito from RRQ Kaito. Pero still, ang early na nga lang din ng pang-evade kahit pa paano dito ni Denjiro onto the jungle creep ni Palos. Yun yung trade na gusto nila gawin. Kasi alam nila si Aizawa pumunta sa baba, gusto bigyan ng advantage yung kanilang gold lane. Kaya naman, Palos, and Denjiro rather, making the most out of it. At talagang pinupuruhan si The Mountain, Athena. Yung mountain na yan, sabi nila, kailangan simulan na natin i-hike. Diba? Kasi it all starts with a step. And the step right now for RQ Kaito is to push through dito sa may bandang baba. Kung saan nakikita nga nila na parang pumupuro dito. Ang Echo Proud. Yung kagandaan naman dito sa lineup ng RRQ, since medyo nagka-nerf nga yung Digi Bombs ni Ishkael, mahihilang ni Xnova yung mga potential pokes na pwede gawin ng isang Digi, mas lalo na pag nagkaroon na yan ng Flask of the Oasis. Pero kasi hindi naman lahat kaya ni Minotaur or ni Xnova later on. So that is what they're trying to prevent din. Na mag-snowball agad dito ang Echo Proud. Pero so far, nag-respond na ang first turtle. Wala pang dumadalaw or wala pang literally umaapak. Pero ngayon, makikita nga natin na gumagalaw na ang kupunan ng RQ Kaito papalapit. Nice! Face agad or face check for Mingwin. Mas maaga siya ngayon nakakaposisyon. In terms of vision, nakakalamang din ngayon ang RQ Kaito kasi nakikita naman natin hindi pa naman nagpo-push through sa plano ang Echo Proud na gamitin yung Astral Echo. Tama, no? Yung mga ganong small movements or small rotations na ginagawa ni Mingwin, parang same concept sa maliit na butas lumalaki. Pag tuwing ginagawa yun ni Mingwin paulit-ulit, nagiging effective talaga pero ang ganda ng unang pagpasok ng RRQ. Naku po, si Yuktisi nalalagay sa alanganin. The first blood going to side. Pero nung say nga ba dyan ni Palos going in, andyan pa rin naman yung ultimate with the rhythm and as well as electrifying beats makakakuha ng trade pair sa may bandang taas. Grabe yung katapangan na meron din sila Mingwin. Makakasalubong ni Palos si Denjiro. Pero at the same time, disengage. Habang lahat ng yan nangyayari, makakakuha ng window din sa Aizawa, the Astral Echo. Ngayon yung Astral Sphere, tatama kay Ferds, pero it won't equate to any kills at all. Sa nangyari ng clash na yun, it's gonna be a one-for-one trade. Pero clearly, may kalamangan ng RRQ Kaito. They got the turtle, uncontested. And apart from that, si Saipa yung unang nakakuha ng first blood. So it's very crucial and heads up play din naman kay Xnova kasi siya yung nag-setup nun pero si Palos nang sa psycho lamang dito. Gusto bawasan yung Digi para mamaya-maya pag nag-initiate yung RRQ, ma-bait out ka agad itong time's journey. Gusto nilang palambutin agad. Gusto nilang mabait agad dito ang Echo Proud. Pero so far for RQ Kaito still, makikita natin consistent pa rin yung naging galaw. And technically, that's a win for them. Kasi bukod nga sa first blood, nakuha rin nila yung first turtle. Sabihin man natin may nakuha agad na trade doon ng Echo Proud. But still, it's a hefty bounty na naging kapalit sa buhay ni Yuktisi. At hindi na pwedeng maulit yun. Kasi if ever man, palambot na palambot ang mga members dito ng Echo Proud na yan, nilatagan na nga ng Zaman Force. Mingwin onto the back, pero still, na-proke na nila yung ultimate ni Ishkael. Yan lang naman yung kinakailangan talaga gawin ng RRQ, specifically ni Sai, para dumali yung buhay mamaya ni Xnova at ni Ferds. Kung may opportunity poke si Ishkael, kahit katabay na si Yuktisi, si Ishkael yung uunahin mo, pero speaking of pokes, yung dalawang mid laners natin, star-studded din. Hindi naman Gigil natin sa isa't isa agad makikita na magkakapatayan yan. Especially na ang Nova rin hindi mo naman agad-agad maabot, not unless na mabilangan or maorasan mo na yung flicker. Pero si Denjiro hindi siya na-stop ngayon or nade-deny ng Echo Proud. Kasi pansin mo, yung pag-ikot niya,
nag-action na parang he owns the land. Oo, Doon kingdom sa niya yan jungle, doon sa jungle mismo ng Echo Proud. At ngayon, 4 na miyembro ng RQ Kaito ay ready na dito sa Turtle Pit. If ever man, pwede na sumama si Sai. Kaso nga lang, mauna na mawawala si TZ. Nilatag yung Asal Echo. Ishkael will fall. Yung final slash hindi mag-hit. Pero RQ Kaito will still get the advantage. Nakita natin to yesterday, nung nakalaban ng Echo yung Onyx. Nagpalitan lang si Hito tsaka si Yuktz. Nung unang game, hindi namatay si Hito. Nung pangalawang game, hindi naman namatay si Yuktz. At parang ganito na nga yung itsura, pero si James pumasok. Ang ganda naman ng penalty zone niya. Huli ang 3. Kaso nga lang sila ang mas mahuhuli dito. Another death onto Ishkael. Sundan pa na pagkamatay ni James. 2 members down plus a third on the middle lane. RQ Kaito will take that any day. Ang ganda sana ng pwedeng initiation na ginawa ni James doon. Sakto nandun pa sa Torre. Kaso, yung power spike kasi ng RRQ sa early game, medyo naabot na nila. With Cyan at the same time, they've established a 7 or a 4K gold lead. And RRQ Kaito, alam kasi nila to eh. Dito talaga yung strength nila. Kasi pag umabot tayo towards the late game, ayaw mo makakatapat yung Echo. Diba, the wild one, nasa natural habitat niya. Pero sa may bandang taas na mapupuro ang RRQ Kaito. Aga na push through ni Palos yung ultimate niya just to escape and scat there. Pero for me, ang nagiging kalamangan talaga ng RQ Kaito is they're the ones controlling the round. In terms of, sabihin na natin talaga na gold lead and as well as third takes, sila talaga yung may lamang. At sila din ngayon ang nag-i-initiate instead of Echo Proud being the hunter. They're the ones being hunted down pero hindi to hunt as one. Sumusunod kay Ferds dito si Palos. Andiyan si Dangerous sa pinakalikod. Hindi niya masisimot yung buhay. Instead, there's a final execution with a Thorn Rose. Yung retry ginamit na pero hindi pa rin magiging sapat. Pero liliko tayo din sa may bandang taas na kung saan may laban din na ginaganapan dito si Yuktz at si James. Madedepensahan, yes, pero half an HP left for the inner turret sa top lane. Kakasabi mo lang kanina na RRQ Kaito talagang dinadomina yung mapa. Parang everywhere nandun sila. Clearly nakita natin yon sa bottom lane. Nandun si First along with Denjiro. May ginagawang play sana. Tapos biglang pag-switch ng camera sa taas, meron palang nagpupush sa RRQ Kaito din. Diba? Grabe yung kingdom ngayon. Dividing and conquering. Each and every lane laban sa Echo Proud. At ngayon, they're being loud with their actions. At yung pangatlong pagong, I believe, magiging sweep turtle take na to for RQ Kaito dahil hindi na nga nila mapapalapit doon si Palos and as well as yung attempt ni Aizawa there for a steal ay hindi na nga lang din magiging posible. Uncontested na no? And dito actually na-comment ni Butters tsaka ni Joshi Cakes yung RRQ Kaito kahapon. Sobrang galing ng macro nila. Micro given na yan, mga pro player naman yan. Pero yung macro kasi nila kakaiba. To the point na may tinatawag tayong shifting between Ferds, Denjiro, tsaka Sai, na bawat lane nagpapalit-palit sila. Kung sino pwede mag-push, magpupush. At ganun nila kinokontrol yung mga lanes eh. Kung sino pwede. Pero isama huli ni James and that's on to Ferds. Medyo masakit na nga lang din yung damage na nila Sai. Pinakawalan na rito yung barrage. 3, 4 natatamaan. But remember, meron pa rin kasi Ningguin with the Curse Boosters. Pero hindi na nga lang din sila makakakuha ng kill sa RQ Kaito. Ayun yung shifting na sinasabi. May 4 namang gugulo, may isang hihiwalay. Yung hihiwalay na yun, pupunta sa opposite lane para mag-push. Grabe, no? Yung macro, yung bigger picture talaga yung tinitignan dito ng RQ Kaito. At ngayon, they want bigger things. They have bigger things in mind. Si James pilit na dedepensa yung pinaka-mid lane. Nandiyan na nga lang din yung Zaman Force. Silatag dito yung Astral Echo. 4 natatamaan na dyan yung final slash. Pero buhay pa rin naman din sila James. But not for long na nga lang din yung Torre dahil mapapapagsak yan ng RQ Kaito. They will survive pero things are going quite difficult for Echo Proud. Kahit papaano, maganda pa rin yung depensa na pinakita doon ng Echo. A lot of credit para sa paglapag ng Astral Echo. 5 tinamaan. And crucial din naman yung pagkasa ni Ishkael with the time's journey. Kaya kahit sobrang agresibo ng RR2, they have the lead. They have the items to burst down Echo. Walang nag-suffer na casualty sa side nila. And at the same time, hindi siya nag-translate to inhibitor turret takedown. Hindi. So in terms of pagpapalag dito sa unang Lord, pwede pa pumalag yung Echo when it comes to first Lord. You've mentioned the translation and na-translate kasi ng RQ Kaito into gold agad yung nakukuha or nakakuha nila ng mga Torre and as well as yung 3 turtles straight na nakuha ni Denjiro is definitely something of a capital na talagang makikita natin nagkakaroon na ng magandang revenue for RQ Kaito. Now with a 7.3 gold lead, definitely talagang on the downside ng Echo Proud, medyo maingat. Nagtatago dito sila X-Nova. Ningguin trying to bait himself out.
Maganda yung posisyon ni Ferds. Mababasag na yung Torres may bandang taas pero ipe-prevent yan nila Aizawa. Tatamaan nung Asosphere doon sila Sai pero still ang kanilang plano ay i-rush yung Lord. Grabe, manigurado yung RRQ Kaito. 4 na miyembro nag-zone para makapag-solo lord dito si Denjiro at makukuha nga nila Huli! pero nahuli! Ay! 5-man penalty zone! Nandiyan na nga lang din yung full barrage. 3, 2. Kaso nga lang si James yata ang bibilangan. And he will fall down na nga lang din. Oh! Wala ng buhay ni Sai. Pero with the motivation roar, makakaligtas at magkakaroon ng added HP ang members ng RQ Kaito. And that added HP saved Sai actually from the astral sphere ni Aizawa. Oo. Tumagos sa 5 para tumama sa harit na yon. Isang hit na lang sana, makukuha ni Aizawa yung kill. So kahit papaano, this is still a good sign for Echo dahil madali naman nila makiklear yung Lord na to. And if they're able to extend the game, pwede na sila makipagpalagan mamaya sa Kingdom. And actually, those kind of setups talaga yung very crucial for Echo Proud. Nagkataon lang talaga na wala silang damage. Wala kasi silang masyado pang pondo ngayon para makabili ng enough items to put up onto their arsenals. Pero for RQ Kaito, sapat na sapat kasi kahit isa laban sa 3, kinakaya nga nila. Pero nilatag nga lang din dito yung Ashen James? Echo. Nahuhuli na naman nila dito yung mga members ng RQ Kaito. Pero napakaganda netherrealm timing from Mingwin. Walang mababawasan dito sa mga members ng RQ Kaito. Lumolobo na ng gusto yung lead. Matunaw man na mabilisan yung Lord. But still, Echo Proud, unti-unting lumiliit ang kanilang mapa. Kumakatok sa James, pinakabase. Si James makakaligtas pa rin naman. Pero RQ Kaito buo ang kanilang opensa. Meron pang isang minion wave dito sa baba at parang naubusan na ng resources ang Echo para depensahan ito dahil makukuha ng RRQ Kaito ang inhibitor sa bottom lane. Grabe kasi ang isa sa nagpapahirap talaga sa kanila is the timing of Ay. Mingwin. Imagine, with just one netherrealm, neutralize agad yung mga pinagbabato nila ng mga skills. Sakto no, parating pag nakasa na yung full barrage, susulitin muna ni Mingwin na mabawasan niya mga kampi niya sa kanya ikakasa yung Oo. Netherrealm eh. Diba? Up until the very last HP bar, saka pala ikakasa ni Mingwin. And sobrang sakto na nga lang din yung minion wave din dito. Si Denjiro? Denjiro tumatahi doon sa pinakalikod. Si Ishkael at tatanggalin sa equation. Makakahuli Yung ng Daisy! dalawa. Si Mingwin mamamatay. Si Sai na nga lang din ay susunod. Pero Palos? si Denjiro makakapatay ng dalawa. May ganang double kill. 3 members up for Echo Proud. Pero dalawa rin naman ang mapapabagsak nila sa kamay nila. 2 for 2, parehong-pareho. Muntikan na matamaan ni Aizawa doon. Si The Wild One, but both roamers and gold laners ang mawawala sa dalawang koponan. And if you're Echo, ito yung gugustuhin mo. Medyo nagtitake na kasi ng risk yung RRQ Kaito ngayon, nabasagin yung middle lane. Kasi alam ng RRQ na pag umabot sa late game, medyo mahihirapan sila at makakahabol yung Echo. And for Echo, as long as they maintain their ground and hold their ground doon sa base, at as much as possible, ma-retain yung dalawang inhibitor turrets left, makakabawi at makakabawi ang mga Orcas. And right now for RQ Kaito, the moment kasi na napita si Mingwin, doon natin napansin na wait lang. Kaya ng Echo Proud na mag-continuous damage sa kanila. And actually right now, may isa na naman mahuhuli. That's all the Oy! game, pero napakaganda na naman na penalty zone! Yuktisi! Si Sai mapapatay, pero si Yuktisi makakaligtas na nga lang din na ngayon. Makakakuha ng dalawa na naman. Pero si Denjiro, si Ishkael na naman natin na target. Makakapag-flicker out. Pero ngayon, ang 5 miyembro ng Echo Proud ay nakaposisyon na sa pangalawang Lord. Another initiation from the mountain, the Kid James, na hindi pa nga rin siya napipitas, pati immortality niya, hindi pa napapop that beautiful penalty zone, and naging sponge din naman siya to soak up the initial damage of RRQ, led for Echo para kay Yuktisi, and Palos na makapag-free hit to bring down Saya and X-Nova. Dinaan nila sa biglaan kasi ganyan yung mga plano. Pagka biglaan, Natutuloy natutuloy. eh. Diba? Pero looking at the goal difference right now, Ingan, kahit papano napababa na ng huge lead kanina ng RQ Kaito, yung 9K Echo yan Proud. kanina eh. Diba ngayon, 4.5, but still that's a huge of a lead pa rin to consider, knowing na medyo nahuhuli nga in terms of goal difference talaga dito, si Yuktisi sa kanyang counterpart na si Sai. Pero ang maganda dito for Echo Proud, they have a chance to even out or neutralize itong turret lead na meron ng RRQ Kaito. With the second Lord, pwede sila makabasag ng kahit isa lamang na inhibitor turrets and make sure mabasag lahat ng outer turrets. But look at the shifting na naman ng RRQ Kaito. Grabe. Early pickup for Denjiro para mahirapan at hindi ma-maximize ng Echo yung minion waves nila. Aabante sila dito kay Denjiro, but they know that Denjiro is a hard man to cut right now. Half an HP for the Lord. Mabilis pa rin naman matutunaw to ng RQ Kaito. Ang
Maagang pinakawalan dito yung full garage. Pero still, makakaabante, makakabasag kahit papano ng Torre ang Echo Proud. Look at the macro gameplay of RRQ. Di ko alam kung ilang Torre yung nabasag ng Echo with that second Lord. But still, their bottom lane turret is intact pa rin up to the last turret, pati na rin yung sa gitna. Dalawa lang pala nabasag ng Echo Proud. Kapag ka nababantayan ng Echo Proud lagi si Ferds, kasi nape-prevent din nila yung play na ina-attempt nito with the final slash vengeance. Pero ngayon, ipupuhos na nga lang din ang Asal Echo. Mahuhuli na nga lang din sa patibong. Nice Netherrealm for Mingwin. Pero masa-stop on tracks ang RQ Kaito at depensa-opensa ang plano dito ng Echo Proud. Para sa Echo Proud, worth it yun kasi na-bait out ka agad. Etong Ayun na potential naman. play, pero si X-Nova pumasok. Uy! Nice time journey from Ishkael. At ngayon, alam nila, walang dabog. Pwede tayong gumo, pero still, they're waiting for the perfect timing. Knowing that in a few seconds, mag-ready na naman yung Netherrealm. Ang gusto ng Echo Proud is to get a turret here on the middle lane. Walang Zaman Force Netherrealm, pati na rin Minoan Fury. So clearly, na-bait out ng Echo yung mga game-changing ultimates na meron ng RRQ Kaito. Kahit wala pa namang major objective like this Lord, at this ensures na makakatulak sila, mapupush nila yung mga minion waves sila para kahit pa paano makapalag sila safely when it comes to this third Lord. So heads up play pa rin yun para sa Echo. And for RRQ Kaito, looking at the item builds, halos full build na nga ang ating mga dalawang koponan and full damage build pala yung ginawa dito ni Denjiro. Anong tangselot? Walang tank silot, Wala. walang pseudo assassin. Diba? Pure Imagine, assassin. with the Malefic Roar finishing touch, diba? Sa kanyang 5-man, 4-item set. But for RQ Kaito, still, they have what it takes to finish off this round, knowing na dalawang inhibitor shirt na lang ang natitira for Echo Proud. But still, andyan pa rin yung, sabihin na natin na hindi sila basta-basta nagpapakakampante ingan. Tama. Ang crucial na dapat nating tignan dito ngayon ay ang dalawang XP laner. Ferds, with an instant final slash na pwede mag-set up ng play ng RRQ. And for Echo Proud naman yung penalty zone na manggagaling kay James. All throughout the comeback na pinapakita ng Echo Proud, si James parati ang nagsisimula, followed up by the time's journey ni Ishkael tuwing mapupuruhan dito si Yoktizi. So yun yung mga kailangan bantayan ng dalawang koponan at yun yung kailangan nila para makakuha ng Lord na ito. Tsaka ang ganda kasi ng matchup ni Aizawa Mingwin dito. Si Mingwin hindi siya basta-basta kumakagat sa patibong. Pero to si Palos, kakagat na nga lang din kay Mingwin. Makakapag-out, pero still nandyan yung Netherrealm. Pero doon sa pinakalikod, nandyan si Denjiro. Medyo masakit yun ng lahat yung buhay ni Aizawa. Napilit na abutin nila Ferds. At ngayon, makikipaglaban naman si Sai sa 3 miyembro. Si Yuktizi mawawala. Pero makakaligtas na nga lang din dito ang mga members ng RQ. Kahit na si Ishkael matatanggal na nga lang din sa equation. But at the same time, si Palos ngayon nagwawala. Winter Truncheon na-activate. May immortality pa rin naman. Pero si James ngayon ay nang mamaso ng mga members ng Kingdom. Andyan pa rin naman yung final slash pero patakas ginagamit to nila first. Andyan yung mini dabog ng X-Nova at sa tinagal-tagal na nga na din ng T5 makakaabot na muli dito sila Mingwin. Pero sa ganong klaseng sitwasyon, for me, parang naging 50-50 lang yung palitan. Naging 50-50, 2 for 2. Pero ang kagandahan dito si Echo Proud, si Yuktizi Ishkael lang nawala. Samantalang RRQ naman, jungler and gold laner nila ang nawala, preventing RRQ from potentially bursting down this Lord. Pero grabe yung mga plays ng dalawang koponan, talagang sagutan. Oo. James, ang ganda ng pagpasok ng penalty zone. But at the same time kasi, crucial na naman yung pagkasa ni Ishkael ng time's journey. And for me, isa sa talagang nagpahirap din for Echo Proud to maintain their position is Denjiro. Kasi imagine, pumuro siya dun kay Aizawa, kaya napilitan gamitin yung flicker and medyo na-displace yung position nila para makapaglatak ng magandang carpet na nga lang din. Pero ang maganda doon, nung sumilip sa bush si Denjiro, handa din naman yung Echo. Doon pala sila, Yuk, no? Medyo masakit lang kasi full damage yung build dito ni Denjiro, kaya naintindihan ko na pa-flicker out si Aizawa. Pero with that play, na-secure nila yung kill onto the jungler of RRQ. At ngayon, same position yung pinapakita ng Echo Proud. Denjiro din naman nagtatago, waiting for the perfect opportunity to Ayan strike. ulit. Nasa LBM na naman siya dito. Same na same eh, no? Yun ulit. Kaya ang ginagawa ni Ishkael, tingnan mo, saan niya nilalatag? Para pag lumapit, lumatag ulit yung mga, hindi na to Digi Time Bomb, Digi Rabbits. Oy, igagawa na Kaso si nga Ishkael! lang, ginaw na nga lang siya dito ng mga member
members ng RQ Kaito ang agang na push rune times journey. Alam na ito ng RQ Kaito kaya mapipilitang ilatag dito ng Echo Proud ang kanilang Astral Echo at yung Lord ay i-reset na nga lang din. Ito na yung goal signal para sa RRQ. Meron pa silang minuwan Q rin. In a few seconds, lalabas na din naman yung final slash. Without the times journey, mahihirapan talagang kumontes ang Echo Proud. Since si Iksha din naman, pati si Yuktisi rather, mahihirapan talaga makipagpalagan ngayon. Nilatag na nga dito yung Zaman 4, si James pilit na James! survive. Pero kita mo naman yung panghuli nila Ming dito sa pinakalikod. Nilatagan na nga sa Lego pero nagkakagulo-gulo na sila dito. Dikita ng laban natin sa Eskinitang to. Pero si Palos. At ang matatanggalan ng immortal dito na ay si Ferds pero buhay pa rin naman sila Palos. Even the members of RQ Kaito, pulahan man ang buhay. Pero hindi nila susukuan yung posisyon nila dito sa Lord. Yung position din naman ni Ferds, kailangan din natin bantayan. The Wild One wants to make a really wild play habang the rest of the members of RRQ working on this Lord. Ayan na. Grabe. Grabe din na yung crucial play doon nila. Sakit, makapigil nga. Sa Izawa, hindi niya First, alam first, na first! Ferds! Pinlikeran! Mapapaflicker out. Nandiyan yung final slash. Napakaganda times journey. Makakaligtas pero Mingguin! tingnan mo naman sa pinakalikod na iwan si Mingguin. Nandyan yung asa recall, yung asa sphere. Nilatag na lahat at masya-shutdown nila yung 1-1 RQ Kaito. On next move nila, i-rush na natin yung Lord. James pumasok ngayon with the penalty zone para i-delay ang RRQ kahit sa pagkuha ng Lord na ito. Nandyan din naman si Palos. Ready sila kunin yung Lord away from RRQ. Ano kaya magiging play ng mga Ito Orcas na, ngayon? nilatag na yung Cruz ng Calvario. Binibigyan ng sakit ng ulo din si Oh! James na pa-winter trance siya nagtrawa sa player. Oh! Nandiyan yung Kulan Barrage kaso. Oh! Alam, yung Lord makukuha ni Palos. Mahuhuli siya doon sa patibong nila Denjiro. That's going to be a shutdown kill. 3 members up. Oh! At makakapatay pa ng isa doon si Aizawa. Echo Proud right now. Pinapakita nila kung sino talaga sila. The heart of a true champion, parating never back down. At yan ang pinapakita ng Echo Proud, overcoming a 9K gold deficit towards the mid-game. At ngayon, nasa kanila na ang potential last Lord. Dalawang inhibitor turrets pa naman sa kanila ang buhay. So kahit paano, makakapush talaga sila at makakapagtulak sila dito. But we still have to give credit sa napakagandang heads-up play doon ng Echo Proud. Munti ka na kasi ang ganda ng pwesto ni Ferds. At ito yung sinasabi natin kanina na maganda yung mga setup ng Echo Proud kapos sila sa damage. And speaking of total damage, ngayon nakakaangat na sa buhay. Oo eh. Ang 4 na miyembro nila. Pero still, Sai is leading on to total damage. Imagine 75,000 total damage. 75. For a Harit alone. Siyempre kasi nung all throughout, early game pa lang, siya na talaga yung bumibigwas Oo. for the side of RRQ. Pero Sakit. mamaya, pwede siyang ma-overtake ni Aizawa kung tuloy-tuloy pagtama ng Astral Spear, ha? Nandito na nga din yung Assault Echo. Pero si Ishkael, maingat. Hindi niya pinupush na. Wait lang yung time journey. Kung hindi pwedeng panligtas sa sarili. Diba? Oo! Kita mo naman ngayon, si James papasok agad. Nilatag yung full barrage. Pero nandyan, thankfully though, for Mingguin yung Netherrealm. Makakaligtas. Still, dito ang Kingdom. Pero kita mo naman, they're up against their backs here on their base. Yung RRQ, no? Grabe sila mag-pick up ng Lord Athena. Sobrang taas, hindi nila pinapaabot mismo sa inhibitor turret. Kasi kahit pangatlong Lord na yan, Luminous Lord na yan, hindi yan makakatikim ng basag sa base namin. Huwag mo na palapitin. Huwag mo nang ano, di ba? And RQ Kaito, alam din nila na kailangan mo nilang isakpisyo yung outer and inner turrets nila. To look at the bigger picture right now, kailangan talaga makagawa ng magandang play ulit si Ferds. Kaso nga lang ngayon, ang play ng Echo Proud ay pumuro, ubusin yung mga minion wave incoming here on the bottom side, pero hindi sila magsasucceed na matanggal ang inhibitor turret dun sa may bandang baba. Again, looking at the bigger picture, Ferds, ginamit niya yung final slash para mawalis lahat ng minions papasok sa torre para maklear ka agad nila. Resulting to they were able to defend the inhibitor turret sa baba. Hindi pa rin sila nababasagan ng Echo kahit dalawang Lord na yung nakuha ng Echo. Ang isa rin kasi talaga sa nagpapahirap for RQ Kaito is the vision na napoprovide ng Echo Proud for their members. Because of that Assault Echo, ilang brushes and ilang mga surprise attacks ang kanilang nade-deny from RQ Kaito. And right now, yung discipline din kasi ni Palos, kung i-compare natin sa naging recent performance niya from yesterday, ngayon mas gana for him yung nagiging galaw niya for his joy. That's a 5-1-6 and things are quite looking good as well for RQ Kaito. Vice versa, still a 50-50. Magkaroon man ng lead ngayon ng Echo Prime in terms of gold, pero sa
sa pagkakataon to, late game na to Ingan eh. Late game na, so pumapabor na sa Echo. Meron din silang 2.5k gold. James pumasok naman na penalty zone. May hila doon ni Mingwin. The name of the game is kung sinong unang lalabas ng Time's Journey or ng Netherrealm, sila yung matatalo. At Kaso nga lang si James pupuruhan pero makakaligtas pa rin naman. Full barrage tatama sa dalawa. Yung mga ultimates ng ating mga gold laners ay nagamit na nga lang din. Even the Zaman Force Versailles. Yung Lord ay buhay. Pero nandito pa rin naman ang mga members ng RQ Kaito. Pero tignan mo si Denjiro, may binabalak doon. Ito na naman yung shifting na ginagawa kasi alam ng RRQ kaya nilang i-hold or i-prevent or i-delay yung Lord push to pwede ko ng Echo. Pero Conceal first down play? nila kagad. Nag-conceal play dito ang RRQ. Pero hindi nila abutan si Aizawa, but instead si Palos makukuha yung Lord. At ngayon magtatakbuhan ng mga members ng Echo Proud. Hindi naman na din pipilit doon ng ibang mga members ng RQ Kaito. Uuwi si Palos, makakabasag si Denjiro ng isang inhibitor turret on the top ng Echo Proud. Yun ang trade ng RRQ Kaito. Wala silang casualty na nakuha pero nakabasag sila ng isang inhibitor sa taas, leaving the middle lane turret, the soul inhibitor. At mamaya lamang makikita natin ulit na aangatan nila ng maaga itong Lord na ito para hindi umabot sa bottom lane inhibitor turret. But Echo also knows this, kaya medyo nagmamadali sila. They wanna control all lanes. Makikita natin si Palos nandun sa top lane and the rest nasa mid and bottom lane. Actually, maganda yung ginawa din doon ni Denjiro. That was a risk that he had to take na nga lang din just to prevent na nga lang din sana na magkaroon ng very stressful na control doon sa minion wave ang Echo Proud. Pero ngayon, ingan, sa sitwasyon na ito, still 50-50 pa rin yung nakikita ko. 13-13 on the kill score. At ngayon, makakaabante sa mapa ang Echo Proud. James talaga maraming nakasalalay para sa The Mountain ngayon para mag-initiate kasi ginagamit yung Time's Journey. Specifically tuwing kinakasan ni Yoctizzy din yung full barrage para free hit talaga malala ang pwede gawin ng Echo Proud ngayon. On the other hand naman, RRQ Kaito, they have the luxury of Birds and X-Nova doing the setup, the initial setup. So mamimili ka na lang talaga eh, pick your poison eh. Pero ang pinaka-crucial, kung sino unang maglabas ng whether ng Netherrealm or ng Time's Journey, Yung dalawang yun, no? parang sila ata yung madadali pag unang na-bait out yung skill na yun eh. Kaya kailangan bantayan natin maigi ang magiging galaw dito ni Mingwin at ni Ishkael sa kanila nakasalalay kung paano nga ba magkakaroon ng survivability rate ang kanilang mga kakampi. Papasok ni Lord James! na atake si James, dalawa mauhuli. Makakapatay pa nga ng isa Ishkael as well. Mingwin going down. At doon sa pinaka-resident, pinipilit abutin si Aizawa pero hindi nila magagawa yon. And right now, RQ Kaito sa on the defense. Papasok si Mingwin with the Ghostbusters. Napakaganda ng kanyang hatak. Kaso nga lang, dinedepensahan nilang sabay-sabay na pagkakat ng minion wave ng Echo Proud. Maglalatag ng carpet, mapapatay si Palos. Pero si Denjiro! Denjiro, kita mo naman gumagawa ng pangarap, gumagawa ng play. Oh! Dalawang miyembro ng Echo Proud na matitira. Si Mingwin na lang matitira with depensa. Oh! At mapapatay pa yan ni James with a double kill. And right now, endable na nga yata to, Ingan, and Echo Proud takes game number 1 na nga lang din. Pero hindi naging madali ang kanilang lakbay. The heart of a champion ang nangibabaw for game number 1. Asina once again backs against the wall, overcoming a 9k deficit na established ng RRQ Kaito early on. Pero kahit revamped roster to ng